dahil city is progressive. Alright? So that's why the government, the local government, is creating a source of revenue that will help, no, to develop, no, grow and develop the economy of the local government. Yan. So ito, ano ba, what does the Article 10 of the 1987 Philippine Constitution do? Ano ba ginagawa niyan? Unang-una, Article 10, it creates autonomous region, no? Dito sa subject natin, may nakalagay pala diyan, ano? Sa subject natin, ang nakalagay diyan, ang description ng subject natin is local government and regional administration. Alright, that's why we're going to look at the different style of administration of the different regions here in our country. Alright, specifically and particularly the Bangsamoro, no, autonomous region in Muslim Mindanao. Yan, okay. Lalo na yung mga isla ng Basulta. Yung Basulta, ha, yung isla ng Basulta. Yan, titignan natin yan. Kasi later on, you will know that Isabela City in Basilan, no, ay hindi siya sakop ng the province of Basilan, kundi ang Isabela City ay humingi ng tulong sa Zamboanga. If you're going to look at the map, kaya guys, tignan nyo yung, while we are discussing, look, dapat open yung map ninyo, no? If you're going to look at the map, Basilan is an island in which there is located yung tinatawag nating Isabela. May Isabela sa north, may Isabela sa south, ha? Yung Isabela Basilan. But ang Isabela ayaw niya ng sa barm. So ang ginawa ng Isabela, ang ginawa doon, o di kung ayaw mo, Basilan kami, kung ayaw mo, di bahala ka sa buhay mo. You will not receive our help, our funding. So yung Isabela, humihingi yan ng funding at help sa Zamboanga. We will discuss that later on, alright? Yan yung mga yan yung mga magagandang. Kasaka, guys, ha, iba ang pamamahala sa Bangsamoro, ha, kaysa sa ating gobyerno. Ang Bangsamoro, parlamento yan, parliament. Hindi siya unitary, hindi siya presidential, parliament. Kaya nga, maisipin niyo ba, ganun pala, no, sa loob ng bansang Pilipinas ay nag-e-exist yung parliamentary system. Pero doon sa autonomous region, no, it is allowed. Kaya nga nandito ang Article 10, alright? So, Article 10 only says that the Constitution created autonomous region in the Cordillera and Muslim Mindanao. Yan. Iba naman ang Cordillera, ha, guys? Kasi it's Cordillera Administrative Region. Iba naman ang Bangsamoro because Bangsamoro is an autonomous region. So, there's a difference between an administrative region and an autonomous region. Okay, so we will explain that. So, ito muna. Tapusin natin to kasi tatapusin natin yung 38 sections ngayon eh. So, okay. So, itong 1987, it grants local government revenue generating power. Then, the local governments levy taxes. No, binibigyan niya. Kaya nga, ito nga eh. Ewan ko, kahapon hanggang ngayon, no, bayaran ng tax yun. Kaya maraming tao sa Caloocan City Hall. So, the local government levy taxes, fees, and charges. And it distributes national taxes, no? The local governments receive a share of the proceeds from the development and use of national wealth in their area. Ayun, sinabi ko na nga kanina. No? And then, establishes criteria for creating, dividing, merging, or abolishing local government. So, local governments can only be altered if a majority of voters in a plebiscite approve. Okay? So, ito yun. Ang ibig sabihin itong isang part na to, o kamukha, huwag na nating ilayo in Caloocan City yung bagong silang, no? I think ang na-create na barangay dyan, barangay A, barangay B, barangay C, barangay D, barangay F, barangay G, no? Yung mga na-create na barangay dyan. And, kamakailan lang, pinagbotohan natin yan sa isang plebisito conducted by the COMELEC.
no? Yes or no, if you agree for those barangay to be created at Bagong Silang. O, di nagtagumpay, gumanda na, at naaprubahan, at marami ng barangay sa Bagong Silang, no? Hindi na siya ang pinakamalaking barangay sa buong bansa, no? Siya ay hinati na. Bakit? What's the reason bakit ginawang ganoon? Para mas lalong ma-administer, no, at ma-manage yung mga pangangailangan ng mga tao doon, dahil napakalaki na ng Bagong Silang. Napakalaki. Pero ngayon, maganda na. Okay? At ilang distrito na yan? 1, 2, 3. O, kaya nga sana, magkaroon pa ng isang congressman dyan. Alright? Isang congressman. Kasi guys, pag may congressman, may pera. Maraming pera yan. Makakatulong yan sa mga mamamayan. Sabi, sir, anong pera? AKAP, AX, tupad. Okay. So, ang mangyayari nyo, lolo, sino yun? Sige. You can sige, you want to say something. Sino to? Si Mike? Mike, ano yung Mike? Sige. Cheryl. Sige. Sige, go. Nako, tayo, nag-chat. Sige. Ayun nga di ba? Kasi ganito yun, guys. Yun, yung kamukha niya. Meron pa nga 777. Pag umattend ka sa session ni Speaker Romualdez, you will receive 777. That is 7 million for AIC, 7 million for AKAP, 7 million for TUPAD. Ang laki, di ba? So, in one single meeting, you will receive 7, 14, 21 million pesos that you must give to your constituent. Diba? Ibibigay mo yan sa mga constituent mo para sa mga tao. Pero, itong maganda ang layunin. Kaso, ito na. Sino magmamanage niyan? Sino mag-a-administer niyan? Di walang iba kundi ang congressman, di ba? Ang congressman ang mag-a-administer niyan. Ngayon, ganito. Di ba, sa batas sa COA, meron lang, hindi mo na i-declare kung saan mo. For example, 10 million. Kailangan ba naka-itemize yun pag ni-report mo? Hindi. No? Certificate lang. Certificate that you've used that fund, no, to help a certain program or project. Tapos. O, diba? Kaya nga, ang maganda dyan, guys, gayahin natin ang United States of America. O, Cherry Ann, go ahead. Cherry Ann, sige. Cherry. Yeah. Yes. Correct. Correct. Very good, oo. Yes. Nasasakupan niya, oo. Yes. Tao? Sana yung sinabi mo kanina unang congresswoman ba yon? Dapat ganun yung mga congressman, yung ginibigay sa mga services, sa mga needed service. Dapat ganun. Congressman Edward Maceda. Ayan, sige.
Ah, oo. Grabe, no? Grabe. Sus! Yun ang sinasabi ko. Oo. Gift check, gift check, gift check. Ah, post-dated, oh, post-dated. Walang laman. Oh, sige, sige. Ah, oo. Ah, ah, ano yun? Ano tawag doon? Ah, pag humihingi ka, yun nabibigay sa'yo. Oo, ano yun? Ano ba tawag doon? Oh, wait. May surety, ano yun eh? Surety letter ba yun? Guarantee letter. Parang ano, guarantee. Guarantee letter, oo. Ah, yung guarantee letter. Ah, naku, galing, no? Okay, oo. Saan ibibigay yan? Dapat may dala siyang medical abstract. Oo. Oo. Ah, oo. Ayun. Okay. Yes. Okay. Very good for that example, Cherry, no? Very good. So, yung pala si Congressman Ernesto Maceda, tama ba? Edward Maceda. Oo, yun, galing. Magaling talaga yung Maceda, no? Matagal na yung Maceda sa Maynila, eh. Alright, so, okay, so, sino ba to? Alright, so, ito na. Thank you for that example, Sherry. And now, another thing, establish Regional Development Council. Pag-aaralan natin yung RDC. Bawat region kasi, mayroong Regional Development Council. At yan ay nakatoka sa iba't ibang probinsya. No? So, isang region, isang Regional Development Council. Isang region, Region 1, isang RDC, Region 2, isang RDC. Alright? So, mamaya, itatakal natin din yan sa mga susunod nating discussion. Sir, ano ba ang ginagawa ng Regional Development Council? Bakit mayroong Regional Development Council sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas? Pag-aaralan natin yan. Sige. Tapusin na natin to, no? Kasi marami pa. So, yan yung Article 10, guys, of the 1987 Philippine Constitution. Yaan ang basehan na meron tayong local, kung bakit meron, yan ang pundasyon kung bakit meron tayong local government code. Okay? Then, meron pa yan susunod, yung autonomous region, saka na natin yon. So, diretso na muna tayo dito sa geographical political unit division ng ating bansa. Unahan natin, no, for this, bago tayo pumasok sa section 1, no, book 1, title 1, section 1, tignan natin to, yung pagkakahati-hati ng ating bansa, baka kasi nalimutan na natin, no, nalimutan na natin yung pagkakahati-hati niyan, bisitahin naman muna natin. Okay, so, first is Region 1. Yan, Region 1. Tignan niyo yung Region 1. Baka mamaya kasi nandyan na kayo, nandyan yung probinsya nyo, makikita ninyo. Alright? Teka lang ha. Nasaan ba dito yun? Dati kasi, ang ating region, 12 lang. Nung nag-aaral ako sa elementary, 12 lang yan eh. Eh ngayon, nag-iba na.